Bakit tayo sinasabihan na maging kontento sa kung ano ang mayroon tayo? Hebreo 13:5. Binigyan diin ng may akda ng Hebreo sa kabuuan ng kanyang liham ang maraming paraan na si Jesus ay higit sa mataas at karapat-dapat sa ating pananampalataya at pagmamahal. Pagkatapos magkwento sa maraming mga saksi, Hebreo 12:1, na nagkamit ng pagsang-ayon sa pamagitan ng kanilang pananampalataya, Hebreo 11:39, hinahamon ng manunulat ang mga mambabasa ng isang utos na maging kontento sa kung ano ang mayroon tayo. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hebreo 13:5. Ang batayan ng pagsasabi sa atin na maging kontento sa kung ano ang mayroon tayo ay sa pagtutok ng ating mga mata kay Jesus, ang may akda at tagapagkumpleto ng pananampalataya. Hebreo 12:2. Sa katunayan, iyon ang batayan ng lahat ng etikal na utos o direksyon kung paano tayo dapat kumilos na nakabalangkas sa Hebreo 12:13. Dapat tayong magtiyaga at huwag mawalan ng loob, tumutugon ng mabuti sa disiplina ng Diyos sa ating buhay at pasiglahin ang iba. Hebreo 12:3-13. Dapat tayong magkaroon ng kapayapaan sa lahat na nagpapakita ng biyaya at hindi nahuhulog sa imoralidad, tulad ng ipinakita sa atin ng Diyos na hindi kapanipaniwalang biyaya. Hindi natin dapat baliwalain ang biyaya dahil sineseryoso ng Diyos ang lahat ng ito. Hebreo 12:14-29. Ito ang senaryo na sinasabi sa atin na maging kontento sa kung ano ang mayroon tayo. Hebreo 13:5. Dapat tayong patuloy na magpakita ng pagmamahal sa ating mga kapatid kay Kristo. Hebreo 13:1. At dapat tayong magpakita ng pagmamahal o mabuting pakikitungo sa mga estranghero. Hebreo 13:2. Dapat nating pangalagaan ang mga kapatid sa bilangguan at ang mga inaabuso. Hebreo 13:3. Dapat din tayong maging tapat na katiwala ng sexualidad, pag-iwas sa pakikiapid at pangangalo niya. Hebreo 13:4. Bilang karagdagan sa mga moral na utos na ito, ipinahayag ng manunulat na hindi tayo dapat magmahal sa pera. Sa halip, dapat tayong makontento sa kung ano ang mayroon tayo. Hebreo 13:5. Ang manunulat ay nagbibigay ng isang tiyak na dahilan para sa ating kasiyahan. Ang prinsipyo na ang Diyos ay hindi kailanman iiwan ang kanyang mga tao. Hebreo 13:5. At ang Diyos ang ating katulong. Hebreo 13:6. Dahil sa dakilang paglalaan ng Diyos ng biyaya, maaari tayong makontento sa kung ano ang mayroon tayo. Sinabihan tayo na panatilihing nakatutok ang ating mga mata kay Jesus at sa kanyang paglalaan para sa atin. Bagamat madalas tayong natutukso na tumuon sa kung ano ang kailangan o gusto natin, ipinaalala sa atin ni Jesus na alam ng ating Ama sa Langit ang kailangan natin at lubos na nagmamalasakit sa atin. Ibibigay niya sa atin ang talagang kailangan natin. Mateo 6:25-33. Dahil ang Diyos ay labis na nagmamalasakit sa atin, maaari tayong magtiwala na kung hahanapin muna natin siya ang mag-aalaga sa atin. Ngayon, mahalagang matanto na ang pangako ng Diyos na pagpapala ay hindi nangangahulugan na lagi natin makukuha ang gusto natin. Sa halip, ipinangako niya na ibibigay sa atin ang tutulong sa atin para maging katulad sa larawan ni Kristo. Roma 8:28-31. Nangangahulugan na ito kahit na nakakaranas tayo ng kahirapan at kapag nararamdaman natin na kulang tayo sa mga bagay na kailangan natin, tapat pa rin ang Diyos. Ibinibigay niya ang kailangan natin para umunlad, na ang pinakahuling resulta ay ang pagiging katulad natin kay Kristo. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Nagbigay sa atin ng bagong posisyon sa pagiging buhay kay Kristo. Naglaan para sa atin araw-araw upang disiplinahin at hubugin tayo. Hebreo 12:4-11. At ginagarantiyahan ang ating hinaharap na pagiging katulad ni Kristo. Efeso 1:13-14, 1 Pedro 1:3-5. Gamit ang kamalayan na iyon, kontento na tayo sa kung ano ang mayroon tayo. Ang pag-unawa sa bawat espiritual na pagpapala na inilaan ng Diyos para sa atin, Efeso 1:3, ay tumutulong sa atin na gawing realidad ang kasiyahan sa ating buhay. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.